Sa mundo ng mga mayayaman, kung saan karaniwan ang mamahaling kotse, maluluwag na condo unit at mga planchadong damit na puro brand, namumukod tangi si Robert Ilagan. Ang tanging golden boy na kayang magbago ng anyo sa isang iglap. Sa labas ng ospital, isa siyang walking billboard ng yaman at ginhawa. Pero sa oras na tumapak siya sa loob ng trabaho, nagiging ibang-iba siya. Simple, abala, halos hindi makilala. Ang natitira na lamang mula sa kanyang marangyang buhay ay ang fashionable haircut na kadalasan pa'y natatabunan ng doctor's cap. Si Dr. Robert Ilagan, head of the Children's Department ng isang malaking multi-specialty hospital. Isang propesyong hindi kailanman inasahan ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, noong kabataan niya, malayo si Robert sa pagiging exemplary son. Palaboy-laboy sa galaan, mahilig sa barkada, kung minsan pa nga'y napapagalitan dahil sa pagiging pasaway. Kaya ng isang araw ay bigla na lamang siyang nag-anunsyo. "Gusto kong maging doktor." Nagkatinginan ang mag-asawang Ilagan. Parehong nagtataka kung totoong anak ba nila ang kaharap nila. Pero kahit na sila'y nabigla, hindi nila pinagkaitan ng suporta ang anak. Ang usapan nila, tingnan muna natin kung tatagal siya. Pero malinaw na nagkamali sila dahil ng sumunod na taon, ang dating gala at pabaya ay naging tahimik, seryoso at halos hindi na umaalis ng kwarto. Puro libro, puro aral, puro pangarap. Naghintay silang bumigay siya sa hirap, pero sa halip, lalo siyang nagpakitang gilas. Nakompleto niya ang unang taon ng may mataas na marka. At sa pagbalik niya mula sa pagbisita sa tiyuhin sa abroad, dala-dala niya ang bagong apoy sa kanyang puso. Isang apoy na hindi basta-bastang mawawala. Nang araw na yon, kumakain sila ng hapunan nang biglang tumayo si Robert at sabik na sinabi, "Dad, hindi mo may imagine ang level ng medisina doon. Dinala ko ni Uncle sa children's ward. Ang galing nila. Someday, gusto kong maging super doctor kagaya nila." Muli na namang nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Pero ngayon ay may halong paghanga. Hanggang sa sinabi ng ama niya na si Mr. Ilagan ng puno ng pangako. "Kung matapos mong second year, ipapadala kita sa abroad. Kailangan mo ang best education, anak." At tinupad niya ang sinabi niya. Nag-aral sa abroad si Robert. Doon nabuo ang kanyang disiplina, puso at pananaw. Pagbalik niya, bit-bit ang diploma, libo-libong ideya, at ang matinding hangarin na pagalingin ang lahat ng batang nangangailangan. Isang gabi, naghanda ang pamilya Ilagan ng engrandeng hapunan. Lihim na inimbitahan ni Mr. Ilagan ang ilang dalaga. Mga potensyal na right match para kay Robert ayon sa kanya. Habang abala si Robert na nakikipag-usap sa isa sa mga panauhin, clearing his throat ay nagsalita ang ama. "Robert, anak, proud ako sa'yo. Masaya ako may doktor na sa pamilya. Pero kailangan mong maintindihan na ang pagtatrabaho sa state hospital ay hindi lang pinakamahusay na landas." Napatingin si Robert sa ama. Kunot noo pero nakangiti. "Talaga, Dad? At bakit naman?" Huminga ng malalim si Mr. Ilagan. Tono na may pagka-elitista. "Una, maliit ang kikitain mo doon. Pangalawa, bakit mo papahirapan ang sarili mo sa mga batang galing sa kung ano-anong problemadong pamilya? Ang mga normal na magulang sa private hospital magpapagamot ng anak nila." Napangisi si Robert. Kita ang pagkapilyo pero matatag ang prinsipyo. "Dad, gusto ko magtrabaho sa ordinaryong ospital. Una, dahil mas matututo ako. Pangalawa, hindi kasalanan ng mga bata ang sitwasyon ng mga magulang nila." Tahimik ang buong mesa. At doon unang nakita ng mga magulang niya na ang anak nilang dating pasaway ay isa ng lalaki na may sariling paninindigan, sariling puso at sariling layunin. Isang lalaking handang tumulong kahit kanino, kahit mahirap, kahit walang kakayahang magbayad.
Sa unang pagkakataon, hindi na ipilit ni Mr. Ilagan ang kanyang opinyon. At habang unti-unting nawala ang kislap ng interes sa mga mata ng mga inimbitahang dalaga, napangiti na lang si Robert. Hindi nila alam ang puso niya, hindi para sa yaman o sa sosyal na buhay. Nasa ospital ito, nasa mga batang kailangang iligtas. Halos 2 taon na buong pusong inilaan ni Robert ang sarili niya sa trabaho. Frontline siya, madalas nasa ER, kung saan bawat minuto ay may bagong laban. Isang batang hinihintay, isang sanggol na hindi makahinga, isang ina na umiiyak habang buhat ang anak. Sa unang buwan pa lang, halos sumuko ang damdamin niya. Isang gabi, habang naglalakad siya palabas ng ER, sinabi ng head doctor sa kanya, Robert, hanggat hindi mo kayang pigilan ang sarili mong masaktan, hindi ka magiging mahusay na doktor. Kailangan malinaw ang isip mo para tama ang diagnosis mo. Hindi niya yun lubos na naiintindihan noon. Pero nang sunod-sunod ang mga batang dumadating na kritikal ang lagay, unti-unti siyang tauhan. Sa una, gusto niyang umiyak tuwing may batang dumarating na halos wala ng pag-asa. Nahihirapan siyang huminga, parang siya ang nawawalan. Pero isang araw, habang tinitingnan niya ang batang inuubo ng dugo, bigla niyang na-realize. Kung magpapaapekto ako, paano ko sila may iligtas? Masakit man, natutunan niyang isarado ang emosyon para makapagtrabaho ng tama. Hindi ibig sabihin na wala siyang puso. Ang totoo, mas lalo siyang nasasaktan sa loob. Pero hindi niya hinayaan na hadlangan siya ng emosyon. 3 buwan ang nakalipas, nakatanggap si Robert ng tawag mula sa chief doctor. Si Dr. Fidel, ang lalaking kilala sa ospital bilang patas pero nakakatakot. Pagpasok pa lang ni Robert, ramdam na niya ang bigat ng atmosphere. Marami nang pumasok dito na umaasang papurihan pero umaalis na walang trabaho. Umupo si Robert, tahimik na kinabahan. Please have a seat, Dr. Ilagan. Napakaseryoso ng tono. Mabilis naglaro sa isip niya. May mali ba akong nagawa? May na-miss ba akong procedure? Pero wala siyang maalala. Tumikhim si Dr. Fidel. Do you like working in our hospital? Huminga ng malalim si Robert. Everything is fine, Doc. Masaya ako rito at wala naman akong reklamo. Ngumiti ang chief doctor. Isang bihirang ngiti. Ikaw ang unang taong narinig kong nagsabi niyan. Lahat may reklamo, sweldo, schedule, workload. Napayuko si Robert at medyo nahiya. Sa totoo lang, Doc, wala naman akong karapatang magreklamo. Tumango si Dr. Fidel, may halong amusement. Narinig ko lahat tungkol sa'yo. Yung sipag mo, dedikasyon, pati yung mga extra duty na kusang loob mong kinukuha. Alam mo, nung tinanggap kita, akala ko'y hindi ka aabot ng 1 buwan. Napailing si Robert, natawa ng mahina. Nagpustahan pa nga kami ng isang supervisor at natalo ako. Ngumiti siya pero agading seryoso ang mukha ng chief doctor. At ngayon may problema ako. Napatingin si Robert at medyo kinabahan ulit. Magre-retire na ang current department head. Kailangan ng isang tao na may leadership, puso at galing. Sinuri ko na lahat ng kandidato. Isa lang ang pumasa sa standards ko. Tumigil si Dr. Fidel, tumingin ng diretsyo sa mata ni Robert. At ikaw yun, Dr. Ilagan. Naniga si Robert sa upuan. Hindi siya makagalaw. Ako, Doc? Yes, walang ibang mas bagay. You have the discipline, the empathy, and the fire. At higit sa lahat, hindi ka tumatakbo sa hirap. Para siyang nabingi. Ang puso niya'y kumakabog. Parang bumalik ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo. Pero ngayon, may kasunod itong gantimpala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat at saya ng isang responsibilidad na hindi niya inakalang darating ng ganito kabilis. Pero hindi niya alam, ang pag-upo sa posisyong yon ang magsisimula ng pinakamalaking hamon ng buhay niya. Isang hamon na magpapabago sa kanya bilang doktor at bilang tao. Sa edad na 30, hindi inasahan ni Robert ang ganitong karangalan.
Oo, masipag siya, matalino, may puso. Pero sa sarili niya, hindi siya ang pinakamagaling. Marami sa mga kasamahan niya ang mas matagal na, mas bihasa, mas batak sa critical cases. Kaya nang sabihin ng chief doctor na, "I already signed your assignment. Bukas, diretso ka na sa bagong opisina mo. Papalitan na rin namin ang signage." Napatango na lang si Robert at hindi pa rin makapaniwala. At sa hindi maipaliwanag na bilis, naging natural na lang sa kanya ang humawak ng department. Para bang matagal na siya ron, parang yun talaga ang dapat na posisyon niya. Noong una, pilit pa rin siyang pinapalipat ng ama sa isang private hospital. Pero nang naging department head na si Robert, bigla na lang lumuwag ang puso ni Mr. Ilagan. Isang gabi sa hapagkainan, bigla itong nagsalita. "Okay anak, sabihin mo na lang kung ano ang kailangan mo dyan sa department mo. Ako nang bahala." Napatawa si Robert at tuluyang niyakap ang ama. "Dad, sa totoo lang, kailangan ko lahat. Pero kahit ano, basta makatulong ka, even a little ay sobrang laking bagay na." At dahil kilala ang ama niyang hindi tumatlaliwas sa salita, nagbago ang buong departamento. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging maganda ang department ng pediatric wing. Naging usap-usapan sa buong syudad. Ang dating ordinaryong ward, naging pinakamoderno at pinakakompleto sa buong hospital network. Napalitan ang lumang kagamitan. Na-repair ang buong floor, nagkaroon ng bagong monitoring machines, mas malinis na wards, at pati isang malaking plasma screen TV sa game room ng mga bata. Kaya kahit ang mga mayayamang magulang na dati hindi nag-aalangang sa private hospital pumunta, ngayon nag-iisip kung hindi ba mas maganda sa department ni Robert. Hindi na ito katakataka, si Mr. Ilagan ang sponsor, pero si Robert, siya ang puso. Isang malamig na umaga ng Tagsibol, mabilis na lumabas ng bahay si Robert. Bit-bit ang bag habang nagmamadali. Narinig pa niya ang mga sigaw ng ina mula sa second floor. "Anak, 30 ka na. Kailan ka mag-aasawa?" Para sa kanya, ang mga umagang sermon ng mama niya ay parang iced cold shower. Gising na gising agad ang diwa niya. Sunod-sunod ang litanya ni Mrs. Ilagan. Una, mga barkada niyang may apo na. Pangalawa, mga pinsang may 2 anak na. Pangatlo, kahit man lang daw may kasintahan. Sa kanya, wala. Hindi apo, hindi anak, hindi girlfriend. Wala, as in zero. At tuwing tatanungin siya ng ina kung may problema ba siya, wala siyang masabi. Sa loob-loob niya, "Ma, wala namang mali sa akin. Busy lang talaga ako." Pero syempre, hindi niya masabi yon. Kaya tahimik na lang siyang nakikinig. Oo na lang ng oo. May paminsan-minsang at "Okay po ma." Hindi naman sa hindi nagkaka-girlfriend si Robert. Meron, marami-rami rin. Pero ang problema, kapag nagtatagal na ang relasyon, nagiging iisang direksyon ang usapan. "Robert, bakit hindi ka mag-private clinic? Mas malaki ang kikitain mo doon. Mag-open tayo ng sarili mong clinic?" Parang business proposal, hindi relasyon. At sa bawat banggit tungkol sa pag-alis niya sa ospital, nawawala ang kislap sa mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng babaeng nakakasama niya ay parang gustong baguhin ang pinaka-iingatan niyang bagay. Ang trabaho niya, ang misyon niya, ang puso niya. Gusto nila siyang ilayo sa mga bata. Siya gusto niyang manatili. Kaya pagkatapos ng ganitong usapan, isang predictable na cycle ang nangyayari. Tatahimik siya, magtatampo ang babae, maiinis dahil sa tensyon, mag-aaway sila, buburahin niya ang number sa cellphone. At yun, balik uli sa pagiging single. Hindi niya alam na ang pagiging single, ang pagiging abala, at ang pagiging dedicated na doktor ay magdadala sa kanya sa isang pag-ibig na hindi niya kailanman inasahan. Sa buong buhay pag-ibig ni Robert, isang babae lang ang tunay na naging problema niya. Si Jenna, isang napakagandang morena,
Nangingislap ang mata, makapalang buhok, at confident enough na alam niyang ang mga lalaki halos maglaway sa kanya. Spoiled sa atensyon, sanay na sinusunod, at sanay na nakukuha ang gusto. At ang gusto niya noon, maging asawa ni Robert. Noong una ay simple lang ang kanilang relasyon. Kaswal, masaya, walang pressure. Pero hindi nagtagal, napansin ni Robert ang mga kakaiba. May mga damit ng babae sa closet niya. May mga sapatos na hindi sa kanya sa ilalim ng kama. May toothbrush na kulay pink sa banyo. Unti-unti, lilipat na pala ng tirahan ng babae nang hindi niya nalalaman. At doon kumulo ang dugo ni Robert. Diretsahan niyang sinabi kay Jenna na tapos na sila. Walang drama, walang paliwanag, tapos. Pero hindi nagpaawat si Jenna. Hindi niya alam kung kailan o paano. Pero nakagawa ito ng duplicate key. At 1 linggo matapos ang hiwalayan, dumating siya isang gabi na pagod, sabik manood ng soccer game sa TV. Pero nadatnan niya si Jenna na naghihintay sa sala nang walang kahit anong suot. Nanlaki ang mga mata niya, napahawak sa sentido, at kung pwede lang siyang sumigaw, ginawa niya na. Hindi lang nadismaya, kundi galit na galit. Imbes na mag-relax, naghabol siya, nagpaalis ng babae, at nagpalit ng lock kinabukasan. Sa isip niya, wala nang mas nakaka-stress pa rito. Hindi niya alam, mali pala siya. May paparating pang mas malaking pagbabago. Kinabukasan, pagdating niya sa hospital parking lot, maaga pa tulad ng nakasanayan. Kaunti pa lang ang sasakyan, ganoon siya parati. Inuuna niya ang pagpunta sa ward bago pa magsimula ang gulo ng ospital. Mahalaga sa kanya ang malaman kung sino ang batang hindi nakatulog, sino ang naghanap kay mommy, sino ang hindi kumain dahil masakit ang tiyan, sino ang umiyak buong gabi. At ang mga nurse, sa department ni Robert, hindi pwede ang walang malasakit. Kapag may nurse na hindi interesado sa bata, hindi tumatagal. Voluntary exit, automatic. Habang naglalakad papunta sa entrance, may tumawag. Dr. Ilagan! Paglingon niya, ang nakita niya ay si Dr. Fidel, nakatayo malapit sa kotse. Early bird ka talaga palagi, ganyan ka pa rin. Ngumiti si Robert. Good morning, Doc. Alam niyo naman, the early bird catches the worm. Oo, alam ko yan. Sabay tawa ng doktor. Pero mabuti nandito ka. May hihilingin sana ako. Nagtaas ng kilay si Robert. Hindi madalas humingi ng pabor ang chief doctor. Pag humingi ito, ibig sabihin, malaki. Kahapon, tumawag ang kaibigan ko. Ay pamangkin siya. Galing daw sa probinsya. Med student na siya for 4 years. Napakunot noo si Robert. Med student, pediatrician, probinsya. Seryoso raw mag-aral, hindi nagpapabaya. At higit sa lahat gusto niyang maging independent. Tumango si Robert. Maganda yan, Doc, pero ano po ang kailangan niyo sa akin? Huminga ng malalim ang chief doctor. May kakaibang ekspresyon ang mukha nito. Parang may paparating na misyon na hindi ordinaryo. Gusto ko, ikaw ang maging supervisor niya. Napakamot sa batok si Robert. Doc, alam niyo namang puno ang department ko ng mga batang nurse. Lahat gusto mag-leave. Halos walang kapalitan yung iba. Well, ang tanging hinihingi lang niya sa tiyuhin niya ay humanap siya ng part-time job. Kahit saan, kahit anong schedule, basta makapagtrabaho siya. Tumango si Dr. Fidel, parang naghihintay ng sagot. Nag-isip si Robert sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige po, ipadala niyo sa akin, pag-uusapan namin. Mukhang kakailanganin ko rin talaga ng extra hands. Lumuwang ang mukha ni Dr. Fidel. Well, salamat Robert. Hindi ko kayang tumanggi sa kaibigan kong yon. Magkababata kami. She's a good girl, sabi niya. At kung responsible daw sa trabaho, hindi ka magkakaproblema. Habang nag-iikot si Robert sa mga ward, tinitingnan niya ang mga batang bagong admit. Sinamahan niya ang isang batang babae na pangatlong beses nang na-confine at hindi pa rin masanay na malayo sa ina. Pinatahan niya, kinausap at kahit sandali lang, napangiti ang bata. Pagbalik niya sa opisina, dala-dala ang clipboard, nagsimula na siyang maghanda para sa rounds.
Pero ilang minuto lang ang nakalipas, may kumatok sa pinto. Yes, come in. At doon, para siyang may nakitang obra maestra. Pumasok ang magandang babae. Hello, kinausap po ako ni Dr. Fidel tungkol sa inyo. Si Robert parang nawala ng salitang ilalabas. Napatingin siya, napakurap, at sa loob-loob niya, Ano ba tong nangyayari sa akin? kinailangan niya pang umubo ng 2 beses bago makakuha ng lakas para magsalita. Yeah. Nag-usap kami kanina. Hindi ko inaasahan na darating ka kaagad. Ngumiti si Hazel, isang ngiting nakakapagpatigil ng mundo. Malapit lang po yung tirahan ko dito, dun sa med school dorm, at doon napaisip si Robert. Ang tanga ko. Siyempre nga, few buildings away lang yun. Tiningnan niya ang relo. May rounds ako ngayon. Gusto mo bang sumama muna? Pagkatapos nun pag-usapan natin ang trabaho mo. Gustong-gusto ko po. Habang inaabot ni Hazel ang puting robe mula sa bag, napangiti si Robert. Hindi dahil cute siya, hindi lang basta cute, kundi dahil parang may spark sa bawat galaw niya. By the way, anong pangalan mo? Nagulat si Hazel na wala sa isip niya. Sandali siyang tumigil at biglang tumawa. Isang malutong, natural at nakakahawang tawa. Sorry, lagi ko po nakakalimutang magpakilala. Ako po si Hazel. Ako naman si Dr. Robert Ilagan. At doon, nagsimula ang unang ikot nila sa ward. Si Robert nagbibigay ng instructions, nagche-check ng vitals, nakikipaglaro sa ilang batang nagtatampo. Si Hazel, tahimik, seryoso, pero halatang namamangha sa lahat ng ginagawa niya. Sa bawat batang kinukonsulta niya, sa bawat desisyong mabilis pero siguradong ginagawa niya. Habang tumatagal, mas lumalaki ang paghanga sa mga mata ni Hazel. Pagkatapos ng buong pag-ikot, bumalik sila sa opisina. At pagpasok nila, hindi maitago ni Hazel ang tingin na puno ng paghanga. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang tao. Panigurado, magiging mabuting doktor din ako katulad mo, sabi ni Hazel. Napatigil si Robert at bahagyang natawa. Tingin mo, mabuti akong doktor? Tumingin si Hazel, seryoso at tapat. Of course, akala mo ba humihingi ako ng trabaho sa department mo nang walang dahilan? Nagtaas ng kilay si Robert. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Hazel at may bahagyang ngiti. 6 months ago, may ginamot kang bata. Kapitbahay namin yon. Isa sa mga batang halos ikinabagsak ng pamilya niya dahil sa mahinang kalusugan. She came for one illness pero ikaw, nakita mo ang totoong problema. Napakurap si Robert at biglang naalala. Si Clarice? Oo, si Clarice. Isang payat, matamlay at halos walang buhay na bata na laging may sakit. At ang dahilan, hindi sakit kundi maling akala ng mga magulang. Iniisip ng mga ito na ang sanggol ay dapat painumin ng iba't ibang herbal infusions. Purong vitamins daw ayon sa kanila. Pero ang totoo, lason yon sa katawan ng bata. At doon minsan sumabog ang pasensya ni Robert. Pagod na pagod ako sa mga magulang na mas inuunang haka-haka kaysa sa medisina. Tinawag niya ang mga magulang, ibinaba ang blinds at doon walang preno, walang takot. Ipinaliwanag niya ang posibleng permanenteng pinsala kung magpapatuloy sila. Hindi niya sinigawan ang mga ito pero ramdam ang bigat. At nang makita nila ang x-ray, blood test results at ang listahang ginawa ni Robert ng posibleng magiging kapansanan ng bata kung hindi ititigil ang sinasabi nitong vitamins, parang nagising ang mga magulang. At pagkatapos ng tamang gamutan kay Clarice, ngayon ay isa ng batang puno ng buhay. Sabi pa raw ng nanay ni Clarice, parang ginising ako ng doktor na yon. Iba na ako ngayon. Tumawa si Robert ng marahan. So, you're saying, healer din ako ng adults? Yes, Dr. Ilagan. Tugon ni Hazel habang kumikislap ang mata. Healer ka ng lahat. At doon, may kakaibang init na naramdaman si Robert. Sige, Hazel, umupo ka muna. Tatawagan ko si head nurse Hannah. Siya ang bahala sa schedule mo. Sa loob ng ilang minuto, pumasok si Hannah, ang legendary head nurse.
Malaki ang pangangatawan, malakas ang boses, at kapag naglakad, parang may marching band sa likod. Pero kapag may batang humahagulgol, nagiging bulak ang boses, parang magic. 1, 2 salita lang at tahimik ang bata. Nung unang buwan ni Robert sa department, medyo naiilang siya kay Hannah. Grabe kasi ang takot ng mga nurse dito. Parang pag pumasok siya, automatic na nag-aayos ang lahat kahit walang mali. Pero isang pangyayari ang tuluyang nagbago sa tingin ni Robert. Isang hapon, dumating ang ambulansya. Isang batang lalaki, mga 5 o 6 na taong gulang galing sa playground. Bumagsak sa playhouse at may fracture. Sumisigaw, umiiyak at ayaw magpahawak. Halos mahulog sa stretcher sa pagkilos. At ang pinakamasama, wala ang nanay. Trapped in traffic, 30 minutes pa bago makarating. Nasa phone ng nanay, umiiyak, kausap ang teacher. Pinapatahan ng bata kahit nasa kabilang linya lang. Pero kahit anong salita, kahit anong haplos ng teacher, ayaw. Umiiyak, sumisigaw at sumisipa. Delikado. Kahit ang mga doktor ay hindi makalapit. Nakatayo si Hazel sa tabi ni Robert, halatang nag-aalala. Kita sa mukha ng batang babae ang pagkabagabag. Parang siya rin ang nasasaktan. At sa eksenang yon, lumapit si Hannah. Tahimik, kalmado, walang dala kundi kapayapaan. At sa lahat ng nakapanood, parang milagro ang nangyari. Tumigil ang bata at hindi na muling nag-hysterical. Pumayag pang magpa-injection kay Hannah. Isang bagay na hindi nagawa ng kahit na sinong doktor sa nakaraang 5 minuto. Pagkalipas ng ilang sandali, umepekto ang gamot, kumalma ang bata, napaupo at nagsimula na ang maayos na pagsusuri. Mabilis ang naging araw, masipag si Hazel, matulungin, tahimik pero magaling. At hindi nakatakas kay Robert na halos araw-araw ay nag-uulat si Hannah tungkol dito na parang may special treatment. Hindi niya naintindihan noong una hanggang sa napagtanto niya. Akala ni Hannah, protege niya si Hazel. Akala niya, espesyal sa kanya ang dalaga. Kaya agad siyang pumasok sa opisina ni Hannah. Hannah, nakakaistorbo ba ako? Hindi naman, Dr. Ilagan. Come in. Huminga si Robert. If you offer me tea or coffee, I'd be deeply grateful. Ngumiti si Hannah, isang bihirang malambot na ngiti. Chocolate lang ang iniinom ko. Ice lang ba yon? Napatawa si Robert. Chocolate? Grabe, sige, ang tagal ko nang hindi nakakainom yan. Game. Habang humihigop ng hot chocolates, biglang nagsalita si Robert. Hannah, mukhang may maliit na hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Nagtaas ng kilay si Hannah, parang inaantabayanan ang susunod niyang sasabihin. Si Hazel, wala siyang kinalaman sa akin. Hindi ko siya protege. Pamangkin siya ng kaibigan ng chief physician. Kaya hindi mo kailangan na-report lahat ng kilos niya sa akin. Pwede mo siyang disiplinahin, praise her, kahit ano. She's yours. Napangiti ng malisyoso si Hannah. Yung ngiting pangkita na alam ang katotohanan bago mo pa sabihin ang kasinungalingan. Dr. Ilagan, seryoso ka ba? Akala mo ba may nangyayari sa department na hindi ko alam? Nagpanting ang tenga ni Robert. Tumawa ng bahagya si Hannah. Alam ko kung paano dumating si Hazel dito. Galing siya sa baryo, determinado, matalino, mabait. At higit sa lahat, nakikita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Biglang napatigil si Robert. What? Hazel? Ako? Hindi Hannah, nagkakamali ka. Hindi ko type si Hazel. At doon unang beses tumawa si Hannah ng malakas. Hay nako Doc, hindi mo kilala ang sarili mo. Akala mo gusto mo ay payat, matangkad at malamodel. Pero minsan ang gusto natin, hindi natin alam hanggat hindi nakaharap sa atin. Parang lang yung sapatos. Gusto mo yung uso pero pag uwi mo, yung lumang tsinelas pa rin ang pinaka-komportable. Tinamaan si Robert. Hindi niya alam kung insulto ba yon o napaka-accurate na obserbasyon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya gusto sa Hazel o hindi dapat. O hindi niya aaminin. Pero simula ng araw na yon, parang may sumpa.
Dahil kung dati, normal lang makita si Hazel. Ngayon, parang lumalabas siya kahit saan. Sa nurse station, sa hallway, sa pantry, sa labas ng ER, sa paligid ng desk, sa likod niya, sa gilid niya. At ang mas masama, napapatingin siya. At habang tumatagal, nakikita niya ang mga bagay na pilit niyang ipinagsasawalang bahala noon. 2 buwan ang nagtatrabaho si Hazel at sa 2 buwan na yon, hindi pa niya narinig kahit minsan na napagalitan ito ni Hannah. Hannah na kinatatakutan ng chief doctor mismo. Kung sila ay natatakot kay Hannah, si Hazel parang paborito. At hindi dahil protektado. Dahil mahusay siya, masipag, mabilis matuto at may puso. At alam yun ni Robert. Isang gabi, kalahati ng mga doktor ay naka-leave. Kalahati ng nurses ay pa-summer outing na. Tahimik ang ospital pero may kaba si Robert. Night duty siya at ang kasama niya si Hazel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya makakatulog ngayong gabi. Pagkatapos ng evening rounds, halos bagong higa pa lang si Robert nang tumakbo si Hazel papunta sa kanya. Hingal, seryoso at may takot sa mga mata. Dr. Ilagan, kailangan ka sa waiting room. May batang babae. Critical condition. Hindi na nagtanong pa si Robert, diretso siyang sumunod. At pagpasok niya sa emergency room, isang eksena ang bumungad na magpapabago ng daloy ng gabing yon. At marahil ng buhay nilang dalawa. Sa ER, nadatnan ni Robert ang isang babae na sobrang putla. Hindi normal nakaputlaan. Namumugto ang mga mata sa kakaiyak, tapos paulit-ulit na sumusuka. Sa tabi niya, isang babae ang walang tigil sa kakadakdak. Hindi para alalayin ang bata, kundi para sumbatan ito. Ano ba yung batang yan? Laging gulo. Hindi marunong makinig. Hindi marunong sumunod. Puro sakit ng ulo. Tumingala ang bata, umiyak at nanginginig. Hindi totoo yan. Wala pa akong ginawa. Pero imbis na yakapin, itinulak lang siya ng babae papalayo. Tumahimik ka nga riyan. Walang kwentang bata. Puro perwisyo. Para kay Robert, yun ang unang beses na nakakita siya ng ganitong klaseng pagtrato. Sanay siya sa mga inang nanginginig sa kaba, yakap ng yakap sa anak, halos sila pa ang himatayin sa takot. Minsan nga, mas madalas pang ang nanay ang nahihilo kaysa sa bata. Pero ito, iba. Matalim ang tingin ni Robert nang magsalita. Ma'am, pakiusap. Itigil niyo muna yan. Nai-stress lalo ang bata. Tumingin ang babae sa kanya na parang siya ang kaaway. Kung ano-anong kinakain yan. Pakilinis lang ang tiyan tapos uuwi na kami. Humugot ng malalim na hininga si Robert. Kung makakauwi siya o hindi, ako ang magpapasya. At hindi ako magpapasya ng padalos-dalos. Dahan-dahan niyang tiningnan ng bata. Nakaawang ang bibig, nanginginig at ang tingin sa ina, parang may tinitingnang multo, hindi magulang. Sa tabi niya, mahinang kumalabit si Hazel sa braso ni Robert. Dr. Ilagan, pwede ko ba kayong makausap sandali? Natapos na niya ang paunang pagsusuri, kaya tumango siya. Lumabas sila ng kwarto. Pagkalabas nila, halos pabulong ang tinig ni Hazel. Kanina po, habang wala kayo sandali, umiiyak siya. At nung hindi na siya marinig ng babae, nakiusap siya sa akin. Anong sabi niya? Tanong ni Robert ng seryoso. Huwag daw po natin siyang ibalik doon. Huwag daw po sa babaeng yon. Nanikip ang dibdib ni Robert. Tiningnan niya ang chart, papel, impormasyon at doon niya napansin. Ayon sa papel, hindi niya ito tunay na ina. Foster parent lang. Oo po, Doc, dagdag ni Hazel. At may lalaking naghihintay sa labas. Hindi siya mukhang mabuting tao. Napatingin si Robert sa bintana pagbalik niya sa office. At totoo nga, may lalaki sa labas. Naninigarilyo, nakatalikod. Hindi niya man nakita ang mukha pero sapat na ang postura at kilos para magdulot ng kaba. Sige, mamaya na yan. Unahin ko muna ang bata. Bumalik siya sa loob ng ER. Humarap sa mag-ina o mas tamang sabihing foster mother at bata.
May masama akong balita, ma'am. Malamig pero kalmado ang tono ni Robert. Kailangan namin siyang i-admit. Kailangan naming alamin kung ano ang nire-react ng katawan niya. Mananatili siya sa ospital hanggang makumpleto lahat ng tests ayon sa protocol. Ano na naman yung protocol na yan? Hindi siya mag-i-stay dito. Uuwi kami. Lumalim ang tingin ni Robert. Makinig po kayo. Kailangan niyang manatili rito ng ilang araw. Delikado ang kalagayan niya. Hindi ba kayo nag-aalala kung ano ang nararamdaman niya? Napairap ang babae. Nagdadrama lang yan. Marunong yan magpanggap. Kilala ko yung batang yan. Hinila nito ang braso ng bata. Tara na. Uwi na tayo, Yvonne. Napigilan ni Robert ang kamay ng babae bago pa nito tuluyang mahatak ang bata. Ma'am, pakiusap. Huwag kayong magtulak-tulak ng bata rito. At pakinggan niyo to. Kapag tumanggi kayo sa gamutan, obligado akong i-report ito sa police at sa Child Protective Services. Ayaw niyo namang mapunta siya sa panganib, hindi ba? Foster parent kayo, tama? Tumigas ang panga ng babae. Para bang gusto niyang suntukin si Robert pero natiis nito. Paglabas ng babae, bago magsarang pinto, nagsalita siya ng mariin. Pagsisisihan mo to. Hahanap ako ng paraan laban sa'yo. Tumalikod ito at galit na galit. Pag alis niya, tiningnan siya ng bata. Si Yvonne, puno ng luha ang mata. Thank you, mahinang bulong ni Yvonne. At saka siya tuluyang humagulgol. Huminga ng malalim si Robert at tumingin kay Hazel. Hazel, ilipat mo siya sa ward. I-request mo lahat ng kinakailangang tests. Pupunta ako ron in half an hour. Yes, Dr. Ilagan. Mabilis na tugon ni Hazel bago kumilos. Pagkapasok sa opisina, agad niyang tinawagan si Dr. Fidel. Doc, gusto ko lang kayong i-update. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang ugali ng foster mother, ang kondisyon ng bata, at ang posibilidad na magsampa ito ng reklamo sa mas nakakataas. Sa tingin ko, Doc, malaki ang tsansa na mag-complain siya sa higher authorities. Tahimik sa kabilang linya saglit, tapos narinig niya ang bahagyang buntong hininga ng chief. Thank you, Dr. Ilagan. Huwag ka mag-alala, ako ang sasalo sa kanila. Gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama para sa bata. At doon siya lalong tumatag. Kung may laban, lalaban ako para sa batang yon. Habang ginagawa niya ang papeles, tiningnan niya ng mabuti ang chart. Ang batang si Yvonne ay 9 na taong gulang na ayon sa records. Pero sa itsura, parang 6 lang. Mas maliit, mas payat, at parang hindi nabibigyan ng sapat na kalinga. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Mas lalo ko siyang kailangang bantayan. At sa gabing yon, hindi lang siya basta doktor, kundi tagapagtanggol. At isang saksi si Hazel na tahimik na humahanga sa tapang at puso ng lalaki na pinili niyang sundan. Tahimik na pumasok si Robert sa ward. Madilim, tahimik, tanging mahinang hikbi lang ang maririnig. Nagtaka siya kung bakit hindi naka-on ang ilaw. Abot kamay na niya ang switch nang bigla siyang mapahinto. Nandoon si Hazel, nakaupo sa gilid ng kama ni Yvonne, hawak ang kamay ng bata. Nakayuko, nakikinig, hindi nagsasalita, maliban sa mahinang paminsan-minsang tanong. Bakit Yvonne? Anong nangyari? Si Yvonne naman umiiyak habang nagsasalita. At kahit hindi lahat ay malinaw kay Robert, sapat ang narinig niya upang manindig ang kanyang balahibo. Huwag niyo po akong ibalik doon. Ayoko na po. Pinigilan ni Hazel ang sariling umiyak, pero tumulo ang luha niya habang nakikinig. Yung tatay ko po, lagi akong pinapalo kapag nagkakamali ako. Pinikit ni Robert ang mga mata. Mas masakit pala kapag mismong bata ang nagsasabi. Pag-uwi po namin galing sa school, pinapadala kami sa greenhouse, tapos sa kulungan ng mga hayop. 4 lang po kami, nagpapakain ng mga baka at baboy. Ano bang pinapakain sa inyo? Tanong ni Hazel ng pabulong. Lumang tinapay, at saka po, panis na gatas. Napahawak si Hazel sa dibdib. Hindi ka kumakain sa bahay?
Hindi po. Sa school po ako kumakain kasi libre. At ang sumunod na salita ni Yvonne ang kumitil kay Robert. Kagabi, pinilit niya kaming kainin yung tinapay na may amag. Kaya po sumakit ang tiyan ko. Tapos sinipa niya ako dito. Ipinatong ni Yvonne ang kamay sa tiyan. At doon, hindi na kinaya ni Robert. Namalat ang boses niya nang sa wakas ay buksan niyang ilaw. Ano ba naman mga bata? Gusto niyo bang mapuyat? Ngumiti si Hazel. Pilit pero halatang nanginginig pa. Inaantay ka lang namin, Doc. Nakalimutan namin ang oras. Tumayo siya. Inumpisahang ihanda ang bata para sa mas detalyadong pagsusuri. Pero bigla niyang nabitiwan. Makikita sa mata niya ang gulat, takot at galit. Sinundan ni Robert ang direksyon ng tingin niya. At nakita niya isang malinaw na bakas ng sapatos sa dibdib ng bata. Hindi sila nakapagsalita, halos tumigil sa paghinga at hindi kumurap. Sinimulan niya na ang pagsusuri. Isa-isa niyang nakita ang mga pasa. Sa braso, sa likod, sa binti. At ang katawan ni Yvonne, manipis, kulang sa kain, at parang hindi bata. Pagkalipas ng kalahating oras, nasa office na ang chief doctor. At si Dr. Fidel, na bihira magpakita ng emosyon, ngayon ay nagngangalit ang panga at kailangan pang uminom ng pampakalma. Ang apo ko ay 8 taong gulang. Kung may humawak sa kanya ng ganyan, papatayin ko. At dito ganito. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa case file. Tinawagan ko ng mga pulis. Papunta na sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Robert ang chief doctor na parang ama at hindi opisyal. At doon niya lalong naramdaman ang bigat ng kaso. Dumating ang mga pulis, isinulat ang report, kinuna ng testimonya si Hazel, si Robert at pati na rin ang teacher na tumawag noong umaga. At matapos ang 2 oras, dumating ang representative ng Guardianship Authority. Matapang at agarang kumilos. At nang papunta na sila sa village upang kunin ng ibang bata, napahinto ang social worker sa pinto. Sandali lang. Kukunin ko yung ibang file ng mga bata. Kailangan din nilang mag-examine. Lahat sila. Tumango si Robert. Kami na po ang bahala. Pangako. Sa gabing yon, habang abala ang buong team sa pag-aasikaso kay Yvonne, isa lang ang malinaw kay Robert. Hindi yun basta duty. Hindi na ito basta trabaho. Ito ay laban. Para kay Yvonne, para sa mga batang tulad niya, at para sa isang trainee nurse na tumayo sa tabi niya sa pinakamadilim na sandali, si Hazel. Sa opisina ni Robert, nandoon si Hazel, parehong pagod mula sa magdamag na insidente. Tahimik silang umupo at humigop ng kape. Si Hazel nakatulala at malalim ang iniisip. Hindi ko maintindihan, Doc. Bakit sila kukuha ng napakalaking farm kung hindi naman nila kayang pangasiwaan ng sila lang? Huminga ng malalim si Robert. Hazel, malinaw yun. Kung walang foster children, wala ring farm. Napatingin si Hazel at nanlaki ang mga mata. Ibig sabihin, ginagawa nilang alipin ang mga bata? Oo, at mas malala pa. Binabayaran sila ng gobyerno para alagaan ang mga batang hindi nila mahal. Napalunok si Hazel at halatang nanginginig ang boses. Pero dapat mas inaalagaan nilang mga orphans, diba? Sila pa dapat ang mas minamahal. Napangiti si Robert. May lungkot at katotohanang mabigat. Hazel, kaya mo yan nasasabi. Kasi tao ka. Sila, hindi. Pagkalipas ng 5 oras, dumating ang mga pulis at ang guardianship worker. Pareho silang maputla at parang nanggaling sa impyerno. Grabe, nakakatakot. Paulit-ulit na sabi ng social worker. Hindi ko akalaing may mga taong kayang gumawa nun. Lumabas ang buong katotohanan. Pinasok ng pulis ang bahay pero hindi sila pinapasok sa una. Nagtipon ng buong baryo sa labas ng gate. Ang foster father, isang kriminal na dati nang nakulong, nagpaputok ng baril. Mabuti na lang at na-restrain siya bago pa may masaktan. Nalantad pa na hindi pala yun ang unang kaso. 2 batang babae ang tumakas noon pagdating ng 18 taon at pareho silang nagbigay ng testimonya.
May isang kurap na tauhan sa guardianship na nagbebenta ng mga bata sa kahit kanino na may pera. Lalong lumalim ang galit ni Robert. Lumipas ang mga araw, laging pumupunta si Dr. Fidel sa opisina niya upang kumustahin ang mga bata at mag-update na rin sa investigasyon. Kasama lagi si Hazel dahil siya ang direktang nakakita, nakarinig at nakakaintindi ng kalagayan ni Yvonne. Si Hazel halos doon na nakatira sa ward. Tuwing break nandoon siya, tuwing lunch nandoon siya. Minsan kahit day off, pupunta siya para lang masigurong kumakain at nakangiti si Yvonne. Bumili pa siya ng maraming libro at isang malaking stuffed bear para kay Yvonne. At si Robert, hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili. Gusto niya si Hazel, gustong gusto. Hanggang hindi na siya makahinga sa tuwing nakikita ito. Isang araw, kumatok si Hazel sa opisina. "Doc, may itatanong sana ako?" Umupo siya at kinakabahan. "Si Yvonne po ba madi-discharge na?" Next week, I think. Doc, kailangan ko sana ng tulong nyo. Bakit, Hazel? May nangyari ba? Okay ka lang ba? Nag-angat ng tingin si Hazel at namumula ang mga mata. Doc, hindi ko kayang ibalik si Yvonne sa foster system. Hindi ko kaya, mabait siyang bata, matalino at sobra siyang takot bumalik doon. Gusto ko sana siyang ampunin. Pero tuloy ng dalaga at halos hindi makapagsalita. Wala akong sariling bahay at ang pinakamasama, kailangan daw ng asawa. Napasinghot siya, umiyak na ng tuluyan. "Doc, may kilala ka ba? O may alam ka bang website kung saan ako pwedeng maghanap ng fake husband? Kahit pretend lang." Napaatras si Robert sa gulat. At doon niya nakita, hindi lang si Hazel ang masipag at mabait. Nakita niya ang lalim ng puso na handang magmahal ng batang iniwan ng mundo. Hindi niya na natiis. Umupo siya sa tabi ng umiiyak na si Hazel. "Hazel, halika. Kumain tayo sa labas mamaya. Magpahinga ka, mag-isip tayo. Makakahanap tayo ng solusyon." Talaga? "Yes, I promise." At sa gabing yon, habang kumakain sila, nagkukwentuhan, tumatawa at nagpapalipas ng pagod, na-realize ni Robert na talagang nahulog na siya at hindi na makawala. Kinabukasan, day off ni Robert. Hindi siya nagtungo sa ospital. Dumiretso siya sa bahay ng magulang. Isang lugar na pinupuntahan niya lang kapag kailangan niya ng lakas. "Anak, ang tagal mong hindi dumadalaw," sabi ng kanyang ina, sabay yakap sa kanya. Inihain nito ang dessert at halos lahat ng pagkaing paborito niya. Sa dami ng yakap, muntik na siyang hindi makahinga. Ang kanyang ama naman, tahimik na nakangiti at nagtanong, "Anong bago sa trabaho?" At doon, nagkwento si Robert. Tungkol kay Yvonne, tungkol sa mga batang natagpuan, at tungkol sa nurse na kasama niyang lumaban. "Kailangan nating tumulong. Bumili tayo ng mga damit, pagkain, mga laruan, lalo na para kay Yvonne. Hindi natin sila pwedeng pabayaan," sabi ng kanyang ina. Ilang sandali pa, nagsalita ang ama ni Robert. "Anak, sa tingin ko'y may hindi ka pa sinasabi." Huminga siya ng malalim. At doon niya sinabi ang kanyang pakay. "Tama ka, Dad. Hindi lang yun. Mahal ko na si Hazel. At gusto ko sana siyang pakasalan." Muntik nang malaglag ang kutsara ng ina. Tahimik ang buong mesa at parang nawala ng hangin. Sa kanilang mundo, sa kanilang circles, hindi basta-basta ang desisyon. Pero ngayong lumaki na si Robert, hindi na ang ama niya ang magpapasya sa direksyon ng buhay niya. "Kaya ako pumunta dito para walang maging problema. Walang samaan ng loob at walang sorpresa." Kung ganun, bakit ka pa nakaupo dyan? Kunin mo ng singsing ng lola mo. Paano ka magpo-propose kung wala yun? Napaiyak ang kanyang ina sa tuwa. Tumakbo agad papunta sa silid. At sa sandaling yon, naging malinaw kay Robert. Naiintindihan siya ng ama. Suportado siya at mahal siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Robert.
Tumakbo siya pabalik sa ospital kahit day off niya. Sinalubong siya ng mga nagulat na nurse. "Doc, bakit tumatakbo kayo?" Pero walang paliwanag. Diretso siyang pumasok sa ward ni Yvonne. At tama ang hinala niya. Nandoon si Hazel. Nakaupo sa kama, nagbabasa ng libro para kay Yvonne. Napatingin ang dalawa sa kanya at parehong nagulat. At bago pa makapagsalita si Hazel, biglang sumilip si Hannah sa pinto. "Anong nangyari?" Napahinto ito at ngumiti. Matapos nun, dahan-dahan ulit isinara ang pinto mula sa labas. Huminga ng malalim si Robert, tumingin kay Hazel, isang tingin na may halong kaba, pag-ibig at pangako. Hazel, will you marry me?" Nanlaki ang mata ni Hazel. Ha? Ano raw? Paano tayo magpapakasal? Paano mo ako mamahalin? Sinabi ba sa'yo ni Hannah? Hindi na ituloy ni Hazel ang sasabihin. Na-realize niyang sinabi niya. At doon, nagsalita si Yvonne. "Dr. Ilagan, sinabi ni Nurse Hazel kay Nurse Hannah na gusto ka niya. Narinig ka po. Akala nila tulog ako." Namula si Hazel. Tinakpan niyang mukha. Pero si Robert ngumiti. "Mukhang tamang lahat ng nangyayari, Hazel. Ito ang singsing ng pamilya namin. Ipinapasa lang sa bride." Inabot niya ang maliit na kahon at binuksan. Isang eleganteng singsing na minana pa ng mga Ilagan mula sa lola ng mga lola nila. "Bukas, pumunta tayo sa munisipyo. Pagkatapos, ipapakilala kita sa parents ko at kailangan mong singsing na to. Dahil kung wala, siguradong magagalit si mama." Nanginginig ang kamay ni Hazel nang inabot niya ito. Dahan-dahan, isinuot ni Robert ang singsing sa daliri niya. Napaiyak si Hazel at niyakap si Yvonne. Naging malaking tulong ang Women for Guardianship pagkatapos ng kasal. Mabilis nilang inayos ang mga papeles. At sa huli, may bago ng mommy at daddy si Yvonne. Inabot kay Hazel ang folder ng mga dokumento. At sa gabing yon, si Hazel at Robert na ang legal na mga magulang ni Yvonne. Ngayon, isa na silang pamilya. Mas masaya, mas buo at mas ligtas. At sa wakas, natamo nila ang bagay na pinangarap ni Yvonne. Kinatatakutan ni Hazel at hindi inaasahan ni Robert. Isang bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan kahit gaano kaliit, kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Hindi dugo ang bumubuo ng pamilya, kundi pag-ibig at malasakit. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi hinahanap, kusang dumarating sa tamang panahon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.